Kung gusto mong humaba ang buhay at huwag atakihin ng high blood, lalo yung may family history, ingatan natin ating sarili. Ang video ito ay para sa inyo. Tara, samahan niyo ako, panoorin niyo at pakinggan niyo. Napakahalaga po nito. Welcome back sa aking YouTube channel. Pero bago yan guys, ang topic natin ngayon ay tungkol sa blood pressure o yung mga taong may karamdaman tulad ng high blood. Guys, ihatid ko sa inyo ang napakahalagang tips o napakahalagang balita nito para sa atin. Katulad ko, isa rin akong high blood at nagpapasalamat ako dahil ito'y nakita ko. So bago yan guys, paki-subscribe naman and then paki-click ng notification bell para pag may bago akong upload, may bago tayong upload, manonotify kayo tungkol sa kalusugan o health tips. So narito ang aking maipayo o ihatid na balita sa inyo. Guys, sinerch ko talaga ito kasi ako'y isang high blood din. So, isi-share ko sa inyo ang aking nalalaman. So, narito. Akala mo simpleng sakit ng ulo lang o ruptured brain aneurysm na pala kapag ganito. Guys, makinig na mabuti. Mga madalas na sumusumpong kapag ruptured brain aneurysm na. Madalas napagkakamalang ordinaryong sakit ng ulo lamang. Una, biglang pinakamatinding sakit ng ulo sa buong buhay. 'Di ba? Madalas naman tayo sinusumpong ng sakit ng ulo pero mas meron pa talang parang ang sakit na hindi mo maintindihan na hindi mo maipaliwanag. Diyos ko pala naranasan ko. Bakit? Narito. Bakit delikado? Hindi ito dahan-dahang sumasakit. Biglaan at sabog ang sakit. Parang tinamaan ng kidlat sa ulo. Iba ito sa migraine o tension, headache. Okay? So guys, ingat-ingat po tayo, no? Pangalawa, pananakit ng ulo sa may kasamang pagsusuka. Diyos ko, may kasamang pagsusuka. Bakit napakadelikado nito? Ang pagputok ng aneurysm ay nagdudulot ng biglang pagtaas ng pressure sa utak. Kaya sumusunod ang matinding hilo at pagsusuka, no? So guys, ingat-ingat po tayo. Dapat kung ano yung payo ng doktor, sundin natin yung payo nila, uminom tayo lagi ng maintenance at huwag kumain ng mga bawal. So pangatlo, paninigas ng liig, hindi makayuko. Yun, paninigas ng liig, sinyalis ng hindi siya makayuko. Bakit delikado? May dugong kumakalat sa paligid ng utak, subarachnoid, subarachnoid. Hemorrhage na nag-iirita sa mga ugat ng liig. Diba, minsan dito, sumasakit dito yung liig natin. Yun na yun. Apat, panlalabo o pagdubli ng paningin. Yung yung parang daig mo pang duling. Kumbaga, isa lang yung paningin mo, magiging dalawa, or yung panlalabo na parang malabnaw, yung sa dugo malabnaw, o yung parang blurry ang paningin mo. Bakit delikado? Naapektuhan ang nerves sa paligid ng mata dahil sa pressure o pagdudugo. Guys, dapat talaga ma-maintain natin yung maging normal yung dugo natin dahil ganyan po ang sintomas pag sobra na tayo sa dugo, at iwas din sa stress, problema, no? Hayaan na natin problema sa atin. So, number 5, biglaang panghihina o pamamanhid o hirap magsalita. Yung panghihina, di ba? Minsan, napapansin natin, kung magsalita tayo, ngumingiwi, tapos hindi mo mabigkas yung mga gusto mong sabihin, di ba? Yun,
Bakit delikado? May bahagi ng utak na hindi nakakakuha ng sapat na oxygen dahil sa pagdurugo. O so, di ba yung dugo natin ay dapat maayos ang pagdadaloy para tuloy-tuloy pagdaloy at hindi magbabara doon banda sa utak natin kasi napakadelikado po niyan, ano? So, pang-anim, pagiging antukin, lutang, o nawawala ng malay. O, isa rin yan sa sintomas na merong aneurysm na napakadelikado ng isang high blood na tao. Bakit delikado? Dahil sinyalis to na lumalala ang pressure sa utak. Maaaring mauwi sa coma kung hindi maagapan. So, ingatan ng sarili upang maagapan at hindi magkakaroon ng coma o aneurysm. So, guys, ingatan natin ang sarili. Pang-pito, convulsion o seizure. Bakit delikado? Pinapakita nito na naiirita na ang brain tissue dahil sa dugo. O, kumbaga kasi yung brain tissue natin, kung naiirita na sa dugo natin, nababara na, bumibigay na. So, ingat-ingat po tayo sa ating mga kinakain at then sumunod tayo sa payo ng doktor. So guys, please subscribe and panoorin. May matutunan po kayo sa aking mga video. So, ano din ako mamaya tungkol sa HB pa rin, mga pagkain na pwedeng makakagaling sa ating blood pressure. So guys, yun lang. Thank you for watching. Sana may matutunan kayo. Paki-comment lang po sa gustong may request, no? So willing po ako kasi nagsi-search po talaga ako. So bye-bye.